hayop. Patawarin niyo ako kung nabigo ko pong pangako ko sa inyo. Eh di mamatay ka na nga! Ang ugtaw ang kailangan natin, hindi si Lolong. Sinabi kong lubayan mo na ang apo ko! Na tawagan ko na yung mga taga-tumahan. Na sabi ko na sa kanila na buhay ka. Jack, nauhawan na sa akin yung umtaw. Pilit kong ipinapasok sa isip ko kung sino nga ba talaga siya. Hindi ko pa rin maalala. Hindi ko pa maalala. Ang mga tubaw na sumugod sa presinto sa bahay namin, sila rin ang may gawan to sa akin. Totoo sinasabi niya, Lolong. Siya ang tatay namin ni Raul. Lolo mo siya. Lahat kayo nagdurusa sa pananakit ng mga tao. Ngayon ay magagamot na. Nakakita na ako! Manananda nakakita na yung kaliwang mata ko! Nakakalakad na ako! Nakakalakad na ako! Ang ubtaw ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Hindi ko makakalimutan yung ginawa nila sa akin. Lalo na yung baliw na Ivan na yun. Kahit anong gawin mo, isa ka lang hayop na nakakulong at nakakadena dito. Hayop talaga itong katubaw na ito. Hindi kayang sugatan ni Numan. Mapapagkakitaan pa natin ito ng malaki sa susunod na mga laban. Panahon na para maghiganti. Mabuhay ang katubaw! Hindi ba't sabi sa alamat na may kamalasan daw pong mangyayari kapag nawala ang ubtaw sa kinalalagyan nito? Ang ubtaw ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kailangan mo makuha ang ubtaw kay tatay para ibalik kay Apong Ayo. Nangyayari na yung sinasabi ni Lolong Bokyo. Umiepekto na yung pagkawala ng ubtaw. Kailangan niya malaman, Bokyo. Pero wag muna siguro ngayon dahil nagpapagaling siya. At ito pang latest, Elsie nakalabas na ng ospital. Grabe yung pag-aalala namin sa'yo! Elsie, natatandaan mo pa ba kami? Elsie, kami to! Elsie! Kaibigan, kumusta ka na? Bakit parang nangihina ka? Magandang umaga ho. Ay, Mayor. Napasyal ho kayo. Ay, oo, nabalitaan ko kasi kay Bokyo yung tungkol kay Lolong. Mukhang hindi pa siya ata nakakabalik Kaya naisipan ko na rin dalawin si Elsie. Ay, Elsie anak, siya si Mayor Flavio. Siya yung dapat na makakasasay ni Lolong. At siya naman si Rolly, yung sekretarya niya. Ang gandang umaga. Magandang umaga rin ho. Pasensya na kayo wala po kasi akong maalala Ay, Mayor, upo muna kayo. Sige. Nako, Elsie, wala kang dapat ipagpasensya. Dahil naintindihan ko naman yung kalagayan mo ngayon. Gayon pa man, excited nga ako pumunta dito. Dahil ibabalita ko sa'yo na isa ka sa mga awardee ng Bayaning Guro. Meron kasing ginawang survey ang mga guro at ikaw ang nakakuha ng pinakamataas sa boto dahil sa pagligtas mo sa mga bata. Ako ho? Nagligtas sa mga bata? Tama. Kaya malaking bagay na makapunta ka kasama ang mga awardees natin. Sa totoo lang, ikaw ang pinakainaabangan ng mga sponsors ng award natin. Elsie, makailang beses mo nang nailigtas ang mga batang sila Tres, Jelay at Memot sa mga masasamang tahong nangunguha ng mga atubaw. Nung minsan mag-outing ang kooperatiba ng Tumahan at mismo sa araw ng kasal ni Lolong. Anak, binuwis mo buhay mo para sa kanila at para sa ating mga kabarangay. Ginawa ko ba talaga yon? Hindi ko nga kilala yung mga batang sinasabi niyong iniligtas ko Elsie, sila yung mga batang dumalaw sa'yo sa ospital. Don Julio, ang bilis ng tinalo ni Karina yung mga kalaban lalo nung isang araw. Nag-expect pa naman kami ng exciting na laban pero boring. Sayang lang, 15 million kung taya sa main event.
kung ganun na rin lang mapapanood ko. Hayaan nyo, sa susunod, mas magagaling yung maglalaban. Malilibang kayo, sigurado ako gaganahan kayo na tumaya kahit 30 million pa yan. Yun ay kung nandito pa kayo sa susunod na laban. Evan, ipakita mo sa mayabang na yan na hindi ko kailangan ng pera niya. Well, hindi mo man natandaan ang mga nangyari eh. Saksi naman ang buong tumahan sa ginawa mo. Elsie, itong Bayaning Guru Award, may kasama talaga siyang cash prize. Malaking bagay ito at makakatulong sa pagpapagamot mo. Salamat po. Meron ka lang kailangang fill up na form na tinatanggap mo ang award at isa kang recipient nito. Documentation lang naman ito. Please, basahin niyo muna. Tumakas ka na. Elsie, ano problema? Hindi ko mabasa. Naguguluhan ako. Bakit hindi ako makabasa? Bakit ganito? Hindi... Ano nangyayari sa akin? Ma, bakit ganito? Paano gamitin to? Ma, paano gamitin to? Ituro mo sa akin! Anong nangyayari? Bakit di ako makasulat? Bakit? Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Bakit parang nangihina ka? Namumutla ka. Papakilala sana kita kay Jelay. Kaso, nauna na siya maglakad sa akin. Ibigan! Saan ka pupunta? Ibigan! Huwag mo ako iwan! It might be triggered from some trauma in the past, no? Dahil nakakonekta niya ang utak niya with some cues, we might have to give her some time. Paano ho, Dok, kung gusto ko talagang maalala? Kahit na may mga masasamang alaala na bumalik din. Dok, gusto ko ho ulit makapagbasa at makapagsulat. Pwede nating daanin sa gamot. Meron ding rehabilitation or training na ginagawa, no?
Atubaw, tayo. Atubaw, tayo. Hirap mo kausap ah. Ay, tumayo ka! Alam ko magaling ka sa labanan eh. Pero minsan, magkunwari ka naman na nasasaktan ka o nahihirapan ka para hindi boring panuorin ng mga nanonood. Tsaka para mas marami akong perang makuha sa labanan mo. Okay? Naiintindihan mo ba ako o naririnig mo man lang? Ha? Hey! Ano? Sagot! Good. Very good. Yan ang gusto ko. Mabilis sumunod sa utos at saka walang reklamo. Tsaka alam mo naman ang mangyayari sa'yo, di ba? Pag pumiglas ka. Tsaka alam mo naman ang mangyayari sa'yo, di ba? Pag pumiglas ka. Susundin mo lahat ng iutos ko sa'yo. Dahil kung hindi, may masamang mangyayari. Hindi ako natatakot sa'yo! Patayin mo na lang ako dahil hindi ako susunod sa utos mo. Isa pa? Gumawa pa ng isa. Ito lang. Tama na! Tama na! Di ba sabi ko sa'yo? Pag pumalag ka, may masamang mangyayari. Hindi sa'yo. Pero sa ibang mga atubaw na kasama mo dito. Okay ba yun? Isa pa. Gusto mo pa ng isa? Ha? Isa pa? Hindi kayo makakaligtas sa lahat ng kasamaang ginagawa niyo sa mga atubaw. Buhos mo na. Boss, buhos mo na. O siya nga pala, meron nga pala akong pupuntahan na isang event. Bibigyan ako ng isang award bilang one of the most outstanding men in the Philippines for my charitable deeds. Eh kasi talaga namang ibang klase yung aking charitable deeds, di ba? Dahil kinukup-kup ko at saka binibigyan ng silbi yung mga hayop na katulad ninyo, katulad mo. Okay? Dadalawin ko po sana si Teacher Elsie. Naku, hindi pwede. Memot, hindi pa pwedeng tumanggap ng bisita ang Teacher Elsie. Kailangan pa niya mapag-isa. Teka, ikaw ba natapos mo na mga assignments mo? Opo. Ay, si Jelay, andun, kasama ng Kuya Ricky niya. May tinatapos pa. Halika muna! Dito ka muna, kakain muna tayo. Tess, kanya ako ng mga miswa natin. Oh, miswa. Miswa ba yun? Buti naman.
Well. By the way, highway. Speaking of Teacher Elsie, since namimiss niyo siya, ayan, miswa. Kumain muna kayo. Sarap. Yes. Uy, ang init! Isa pa, Tess. Napakainit. Aray. Ang init! Ang init. Kutsara. Alam niyo ba, narinig ko, behind the bushes. Una na ako. Namaste ka nga. Focus muna. Ay! Han? Ay! Ang harot! May bata. Lambing yun, lambing. Okay lang yan. Paglaki mo, maiintindihan mo lahat. Eto na nga. Based on my observation at sa mga naririnig ko behind the bushes, eto daw si Teacher Elsie ay tila parang nagbago. Naging matigas ang kanyang ulo? Hindi. May mga bagay daw siya na hindi maalala eh. Baka naman kasi na-trauma sa pinagdaanan. Mahirap talaga kapag utak ang tinamaan. At mas mahirap kapag ang tinamaan ay puso. Magandang araw, ha? Ingat kayo. Magandang araw po! Ay, Mayor! Mayor? Magandang araw. Oh! Sali ka dito. Basta po. Mayor, ingat po kayo. Ay, salamat. Naglalakad ako kanina. Narinig ko kasi usapan ninyo eh. Makikiusap sana ako, ha? Baka pwede maging malumanay muna tayo kay Elsie. Pinagdadaanan kasi siya sa pagpapagaling niya, kaya kailangan niya mula sa inyo ang pasensya at pangunawa. Okay lang ba? Oo, Mayor, opo. Salamat po, Mayor, sa paalala at concern kay Elsie. Yun na rin naman ang binibigay talaga namin sa kanya kasi alam namin kailangan niya ng space tsaka time para gumaling at saka makapag-isa. Tama yan. Asahan ko yan, kaya maraming salamat sa inyo. Sige, ingat kayo. Sige po, Mayor. Mayor. Baka naman po. Sakto para dating ko eh. Magutom tayo. Sige, ate, huwag niyo na bayaran yan, ha? Sagot ko na to. Kuha na kayo. Huwag niyo na bayaran yan. Mayor, sige, Mayor. May fried chicken. Halika. Meron. Oy! Alika dito. Ikaw bata ka, saan ka nang galing? Ha, Tres? Akala ko po kasi dumating na sina Kuya Lolong. Kaya naiwan po ako sa may ilog. Pero hindi pa pala. Dito na lang ako kay Ma'am Elsie. Kumain ka muna. Kumain ka na lang kaya muna. Rita, pasok. Oh, good news. Mayor, magpapasoft drinks po kayo. Bukod pa doon, sige, libre ko kayo. Nabalitaan ko na bumalik na sila Lolong galing Isla Pangil. Oh. Darating na sina Kuya Lolong! Okay, nako. Ubusin niyo na yan at ipapasara ko tong karinderya dahil sasama akong salubungin si Baby Lolong. I'm sorry, Rolly. Mabuti naman. Makakauwi na po si Bokyo. Gusto niyo sabay-sabay na tayo? Tulog ko. Uy! Ready mo na yung sasakyan, ha? Salubungin natin sila Lolong. Gusto niyo ba yan? Ay, sige po, Mayor. Halika natin. Matalo na lang ako nito. Bakit hinahayaan mong ganun-ganunin ka nung Hulyo na yun? Kung tutusin, kayang-kaya mong talunin yun eh. Kung gugustuhin mo. Kagaya ng pagtalo mo doon sa malaking Russian fighter na yun. Ginagawa ko lang ang nakakabuti para sa mga atubaw na nandito. Para mapanatili silang buhay. Nakita mo naman, ang mga tao ni Julio may hawak ng mga pangilang buhaya. Dahil alam nila na yun ang kahinaan natin. At isa pa nararamdaman kong mas baliwang ka ng kamay ni Julio na si Ivan na maaaring makapatay sa akin. Di na ba talaga tayo makakalis sa impyernong lugar na to? May tamang panahon para sa ating paglaya. Malapit na tayong iligtas ni Lolo. Naniniwala ako. Kung hindi si Lolong, sinong tutulong sa atin na makaligtas dito? Naniniwala ako na si Lolong ang sugo ni Apong Ayo na magliligtas sa atin.
O, yan na sila. Ay! Ako, nakabalik na. Lalaking kasing sarap ng aking mga ulam. Ang pinakbet, pinakabet ng sangkabaklaan. Uy, at kababaihan. Ako, isigaw natin ang kanyang panghalan. Lolo! Lolo! Long, buti naman nakabalik ka na. Alam mo, umay na ako sa mga pangit na mga tao dito sa tumahan. Mare! Maraming salamat, Aling Auring. Huwag kang mag-alala. Pagkakalat ko ulit ang aking kagwapuhan dito sa tumahan. Gokyo, hindi ka yung sinasabi ko, si Lolong. Lolong ba sabi mo? Yeah. Hindi. Pagkarinig. Gokyo! Jalay. Salamat naman, nakabalik ka na. Okay ka lang? Okay lang, ma'am. Grabe kuya, di kami makatulog sa pag-alala sa'yo. Atubaw ka na ba dahil nakapunta ka na sa Isla Pangit? Ano ba? Hindi ganun doon. Hindi ganun yun. Halika na, dito muna kayo. Ate! Long! Ay, nakita mo naman ha. Talagang nag-antay kami sa pagbabalik mo. Itong buong barangay. Nag-alala kaming lahat nung nalaman namin yung nangyari sa'yo. Maraming salamat, Ochak. Halika na, Jezebel. Magpasalamat tayo sa loob. Tayo na, Isabel. Isabel, layo na rin kita. Akin naman, pasok pa ng pasok. Wow, ganda. Ganda mo. Lolo, okay ka lang? Maayos naman ho yung kalagayan ko ngayon. Okay, alam kong ina-enjoy mo yung reunion niyo, pero kailangan ka namin sa presinto para mag-report tungkol sa nangyari sa'yo. Alam ko malayo yung biyahe mo galing Isla Pangil, pero kailangan namin yung report na yan. Kasi makakatulong yan para mahanap at mahuli natin ang mga rebelding at tubaw. Mayor, pasensya na ho kayo, pero sa tingin ko kasi baka kailangan ko munang puntahan si Elsie para malaman ko yung kalagayan niya. Lolong, mas makakabuti siguro kung ipagliban mo muna yung pagpunta kay Elsie. Baka pwedeng gawin muna natin tong report na to. Importante yan, naghihintay na sila eh. Kuya Lolong! Tres. Kuya Lolong, mabuti naman umuwi ka na. Dami na kasing nakakamiss sa'yo dito sa tumahan eh. Magaling na rin ang mga sugat mo, Kuya Lolong. Akala namin patay ka na nung nakita ka namin doon sa may ilog eh. Alam niyo ba, dahil sa inyo kung bakit hindi namatay si Kuya Lolong? Kasi nakita niyo ako dun eh. Kung hindi niyo ako nakita, malamang wala na ang Kuya Lolong niyo. Salamat ha. Kuya Lolong, hindi pa rin nakakaalala si Teacher Elsie. Kaya sinabihan kami ni Mama Jopay, wag mo na bumisita kay Teacher Elsie dahil kailangan niya daw po mapag-isa muna. Ayos lang naman ako, Jack. Kaya lang syempre, nakakalungkot lang ako na gusto kong makita sana si Elsie, pero hindi naman ako pwede. Lolong, yung presinto naghihintay na. Sasama ako sa'yo sa presinto. Salamat, Ochak. Huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Magaling na ako. Magaling na ako. Salamat po, Mang Nanto. Salamat po. Magaling na ako. Manong. May paparating na okasyon kung saan pupunta si Julio.
Julio Figueroa. May araw ka rin. Sinusumpa ako. Gaganti ako. Gagawin ko sa'yo lahat ang ginawa mo sa aming mga tubaho. Sa magkakataong yun, iiyak ka. Magdurusa ka magmamakaawa. At maniniwala ka sa demonyo. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kung magkakaroon ka pa ng pagkakataon na gawin yan. Dahil kung inaakala mo na mabubuhay ka pa, nagkakamali ka. Hawak ko ang buhay mo. Ako ang Diyos mo. Tama po ba itong ginagawa natin? Huwag kang mag-alala. Unti-unti maghihilom din ang sugat niya. Tutubo ulit ang tenga niyan kagaya ng mga alahin nilang reptilya. Pero mabagal. Minsan buwan o taon bago ulit tumubo yung naputol na bahagi ng katawan. Pero nasasaktan pa rin pala yung atubaw na yan. Parte yan ng pagsusuri natin. Dok, nabulok agad yung tenga. Ibig sabihin niyan, hindi pwede ang transplant sa ordinaryong tao. Ang anumang galing sa atubaw, kaya nang hindi gumagana sa kanilang blood transfusion. Pag itigil niyo yung diskusyon ninyo, humanap kayo ng ibang paraan. Magbabayad kayo, mga hayop kayo! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Ah! Ah! Ito na yung pinakatamang panahon para umatake tayo. Saan ito? May parangal sa bayaning guro, sa Del Aguas. Hindi mo ba alam yung dahilan kung bakit nila kinuha lahat ng armas dito sa presinto? Siya po si Nando Candelaria. Ama ko po siya at lolo ni Lolong at ni Martin. Ngayong linggo, simula na ng paniningil. Bakit? Saan niyo ako dadalhin? Ayoko! Tignan natin hanggang saan ang tapang mo. Laya, sumunod ka na lang sa sinasabi nila. Kahit ano pang gawin mo, hindi na ako lalaban sa kapwa ko at tubaw! Elsie. Gandang gabi. Ito, para sa'yo.
Basta, Elsie, may kailangan ka, andito lang ako. Gumaling man ho yung mga sugat niya, pasa niya, pero yung isip po niya, pati yung alaala niya, hindi pa rin ho. Pinakatawanan mo na talaga yung pagiging kontrabida mo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Ano, ha? Eh yan! Saan kita, ha? Yan! Ikaw! Sasaktan na ng bayan! May nakitang dambuhalang buhaya sa may ilog, parang patay. Dakila! Dakila! Nagpapakilala pa lang tayo. Hintayin nila kapag buo na ang puwersa natin. Ibabalik natin sa kanilang kahayupang ginawa nila sa atin. Wala tayong ititira. Ni isa sa kanila. Kailangang hasain mong iyong mga pandama. Ang mata, tenga, ilong, panlasa, panghipo at panghawak. Yan ang iyong mga pandama. Ngayon, Kaya mo mababad siya sa galit. Para yan ang magtulak sa kanya at balikan niyang bangkil na yan. Magbabayad na ang mga may utang. Pasensya na! Walang personalan, maniningil lang kami ng utang. Hindi namin kayo gustong gambalain. Meron lang kaming taong hinahanap. Nasaan mga pangalang buhaya? Hindi po namin dala. Eh, mga inutil pala kayo. Sinabi ko dalhin nyo lagi yon. Labanan nyo naman. Wala akong pinagsisisihan at umaw. Bangkil. Oras na ng paniningil sa Lolo, Bayani ng Bayan.